So, eto na nga guys, umamin na si Senator Bato de la Rosa na mayroon pong nangyaring human rights violation noong panahon sa kanilang kampanya sa War on Drugs. Ito ay sa panahon ni dating Pangulong Duterte at siya naman yung Chief PNP. Pero hindi daw naman nila ipinag-utos ito. Yun naman pala eh. Sino kaya nag-utos? Panoorin po natin ang pahayag ni Senator Bato de la Rosa na agad namang kinontra ni dating Senator Trillanes. Walang leader na mag-utos na gumawa kayo ng violation sa batas. Walang leader na mag-utos na gano'n. At saka walang police. Unless of course na mayroong sariling motive yung police na nasa isip niya. Personal niya yon. Hindi ko sinabi na walang nangyayaring human rights violation during the war on drugs. Aminado tayo dyan na mayroong mga kaso na talagang na-violate yung right ng tao. Kasi kung wala, dapat hindi nakakasuhan yung mga pulis na gumawa ng kalukuhan. Hindi po totoo yan. Kasi yung mga police commanders na nagsasabi na hinuhuli lang nila, hindi nila pinapatay, ay kinakalampag sila ng higher headquarters. Gusto nila body count. Ayan. Atin pong matatandaan mga kababayan, napakarami pong namatay sa panahon ng kanilang kampanya laban or kontra droga. Ito yung tokhang may double barrel pa nga. Grabe, ano? Mga pangalan pa lang eh. Nakakatakot na. Di ba? Sa isinasagawang pagdinig ng Kamara, kaugnay ng usaping ito, eto nga, inimbitahan si Duterte at si Senator Bato para sagutin ang mga isyo na pinupukol sa kanila o may kaugnayan sa nasabing mga paglabag. Pero mukhang bigo ang Kamara. Mukhang bigo sila na makaharap ni Duterte at ni Bato itong mga sumisigaw ng katarungan. Kasi nandun na sa Kamara eh. Nandun na at kasalukuyan na silang nagbibigay ng kanilang mga testamento. Sa naunang pahayag ni Senator Bato de la Rosa na hindi daw siya dadalo, dahil nga yun daw ang advice ni Senator Chis Escudero, yung ating Senate President, na wag siyang dumalo, yun daw ang advice. Ewan ko, pero pinasinungalingan naman yata ni Chis Escudero yung pahayag na yan ni Senator Bato. Hindi ko, basta parang nakita ko o napanood ko yan. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, kung sakaling itong si Duterte ay dumalo, sasamahan daw niya. Pagmamahal sa tao. Ayaw kung siya lang ang humarap doon na wala ako. Kailangan kasama ako dahil unfair naman sa kanya, no? Siya ang presidente noon, ako ang chief PNP. I was his implementer on the war on drugs. Tapos hayaan ko lang siya humarap doon. Ayun. Guys, alams na re-electionist po itong si Senator Bato de la Rosa sa 2025. Bahala na kayo. Ayan, hindi ito senador ng taong bayan. Na dapat sana kapakanan naman ng taong bayan ang inuuna, pero hindi eh. Mas mahal niya si Duterte kaysa taong bayan. At inuuna ang utang na loob. Utang na loob talaga, Yan minsan ang masaklap sa mga politiko, na inuuna yung utang na loob kaysa sa taong bayan na naglukluk sa kanila. Yan. Kaya sabi ko nga, alam na. Para sa akin mga kababayan, ito na sana yung tamang pagkakataon nila para patunayan na inosente sila sa mga ibinabato o ipinupukol na isyo na may kinalaman daw sa human rights violation nung panahon nilang dalawa, O baka naman hinihintay lang nila na maisampa muna ito sa korte bago nila harapin doon. Kaya lang duda po ako. Baka magaya na naman po ito kay Kibuloy na bigla na lamang umiska po at nagtago pagkatapos maisampa sa korte yung kanyang mga kaso. Naisip ko nga pala itong si Kibuloy, bakit napakahirap huliin ito?
Ano? Palagay nyo guys. Yun nga, naisip ko, ay talagang mahirap palang talagang hanapin ito. Maalala ko kasi, noon, bago pa mangyari ang mga kaganapang yan, may sinabi si Kibuloy. Oo, meron siyang sinabing paruot, parito daw siya. Doon sa kanyang mansyon. Ano? Mansyon na nasa langit, hindi dito sa lupa. At narinig ko pa nga may doorknob daw siya doon na diamante. Kaya pala kahit makapunta ka doon, talagang mahirapan ka. Hindi naman yata tinatabla ng bala yung diamante. Diamond. Sino ba naman sa ating mga kapulisan ang handang pumunta sa langit para arestuhin itong si Kibuloy? Hindi ba? O siya, sige mga kababayan, kayo naman po. Ano man ang inyong mga saloobin, reaction, i-comment lamang po. Pero sana related sa topic at sa mga balitang pinag-uusapan dito. Maraming salamat po muli.